Marami siyang tattoo sa katawan, parang criminal. Ang titig ng isang lalaking walang kinatatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat. Hey, now what did Alexander do with us? Oh, here we go! It's got it. It's over. Marias is already... Alexander Emelianenko. Isa siyang mas mapanganib pa, isang hayop na pinakawalan. Passé par contre parce qu'Alexander a pris un coup là. Oh là, il est touché l'anglais. Ouais. Oh, c'est déjà terminé. Habang ang kanyang kapatid na si Fedor ay naging isang alamat dahil sa disiplina at pagiging perpekto, si Alexander ay naglakad sa ibang landas. Ang landas ng kaguluhan, kalupitan at sariling pagkawasak. Pwede sana siyang umangat pero pinili niya ang impyerno. Ito ang kwento ng pinakakinatatakutang mandirigma ng Russia. Kwento ng lakas, galit at kung paano siya pinabagsak ng alak, kulungan at sariling demonyo. How much more is the referee going to allow? He's unintelligibly defending himself. Done. Oh. Si Alexander ay ipinanganak noong Agosto 2, 1981 sa Stary Oskol, isang industrial na bayan sa timog kanlurang Russia. Doon walang habag ang taglamig at higit pa sa paaralan ang naituro ng kahirapan. Welder ang ama niya at guro sa vocational ang ina niya. Hindi sila mayamang pamilya pero hindi rin sila mahina. Pinalaki nila ang 3 anak na lalaki sa bumabagsak na bansa na may tahimik na patakaran. Dito, nabubuhay ka sa mahigpit na kamao. Tulad ng kapatid niyang si Fedor, nag-ensayo si Alexander ng sambo at judo mula pagkabata sa ilalim ng sistemang Soviet. Malaki siya, malakas, masyadong mabilis para sa kanyang laki pero walang disiplina, suwail at pabigla-bigla. Kung si Fedor ay nakatutok, tahimik at may respeto, si Alexander naman ay laban, kaguluhan at apoy. 12 anyos pa lang, nakikipagbasagulo na siya sa kalsada. Pagsapit ng 15, nagsimula na siyang uminom at pagdating ng 18, nakulong siya. Malinaw ang hatol, 4 na taon siyang nakakulong. Sa loob, natutunan niyang maghari gamit ang kamao, titig at mga tattoo. Sa mundong yon, hindi diskarte ang sagot sa kaligtasan. Takot ang siyang gumagawa nun. Nakalabas siya hindi dahil sa sarili niyang galing kundi sa tulong ng kapatid niya. Si Fedor Emelianenko, isang alamat sa Pride, ang nagbukas ng daan at nagbigay ng pagkakataon sa kanya sa professional na mundo. Binigyan niya ito ng pagkakataon, isang ibang landas. Tinanggap ni Alexander pero hindi para gayahin siya. Dumating siya para isulat ang alamat niya gamit ang suntok. Ang unang laban niya ay inasahan ng lahat. At higit pa, hindi pumasok si Alexander Emelianenko sa mixed martial arts na parang baguhan. Pumasok siya na parang hayop na nakakulong at dinomina ang unang 3 laban niya. He said he was going to take the fight, explosive and powerful, but Emelianenko, open guard, Emelianenko just dropping those bombs. No, Foki's a little flat-footed there. Now he's going to go for the takedown. Nice takedown by Emelianenko. I think we'll see him sit up and start punching. And he gets it. The head of Emelianenko sees the opportunity and... 3 laban sa loob lamang ng 8 buwan, 3 matitinding panalo. Habang umuusad ang karera niya na parang martilyo, iba ang buhay niya sa labas ng ring. Nariyan pa rin ang alak, rambol sa kalsada, at tuwing nawawala siya, napapasama sa gulo, lasing o nasasangkot sa kaguluhan, si Fedor lagi ang sumasagip sa kanya. Paulit-ulit parang ama, kapatid at kalasag na ayaw siyang tuluyang lamunin ng dilim. Kahit ganoon, tuloy pa rin si Alexander. Sa suntok, galit at bote, ang sunod niyang kalaban ay halimaw. Pagmatas. Final conflict, 2004 si Alexander ay bata, kumpiyansa at walang talo. Pero noong gabing iyon, kaharap niya ang pinakakinatatakutang tao sa Japanese circuit. Mirko Krokop Filipovic, isang buhay na alamat, veterano ng K1, isang anti-terror na pulis at may-ari ng isa sa pinakamabanggis na sandata sa kasaysayan ng combat sports, ang kanyang kaliwang high kick.
Some blood. Krokop! Left leg there. Hindi nag-atubili si Alexander. Nang tumunog ang kampana, sumugod siya na parang mabangis na hayop. Pumasok siyang tensyonado, nakataas ang kamao at nag-aalab ang mga mata. Mirko coming there. Oh. Yeah, Emelianenko now is going to get tired of this. Going no fear whatsoever. There's a tie clinch of his own. Gusto niyang makuha ang respeto mula sa unang segundo pa lang. Si Krokop, gaya ng dati, ay kalmadong umatras at hindi natitinag. Alam niyang malakas ang Ruso pero imbes na pigilan, gusto niya itong wasakin. Nakapasok ng suntok si Alexander at nilapitan ng distansya. Sumigaw siya. Alam ng lahat na handa siyang lumaban pero dumating ang pagbabago. And Emelianenko showing no fear whatsoever. There's a tie. Is doing really good. Look at that There's a knee. knee. And now, Sa gitna ng laban, binitawan ni Krokop ang perpektong kaliwang suntok sa baba. Boom! Tumama ito ng malinis at eksakto kay Alexander. Right hook. Krokop with a left of his own. And he stunned him. Now there he is. Upstairs. Takes it. Napasuray ang Ruso pa atras na wala ang balanse niya, ang presyo ng apoy niya at pagkatapos sa isang iglap, si Mirko, ibinigay ang hatol, isang kaliwang sipa diretso sa ulo, marahas, eksakto na kamamatay. Again in the tie clinch with another. Is Krokop. Knockout. Tumalon ang referee, sumabog ang arena, nagawa ni Krokop ang hindi inaasahan. Pinatigil niya ang galit ng mas batang Emelianenko gamit lang isang sipa. Hindi lang ito pagkatalo, isa itong mabagsik na paalala. May technique din ang takot at may mga halimaw na hindi umuungal. Sila ay kumikilos. Pero hindi pinigilan ng pagkatalong yon si Alexander. Sa kabaligtaran, bumalik siya na mas galit, mas agresibo, mas mapanganib. Pero sa labas ng ring, iba ang kwento. Nandun pa rin ang alak. Ang mga party, ang labis-labis ang mga gabing hindi na malala. Parang nilalabanan niya ang sarili para hindi sumabog. Bumalik si Fedor, tinawag at hinanap siya, pinilit mag-ensayo. Ngunit si Alexander ay tumugon lang sa kaguluhan. Ang kalaban si James Thompson, isang 1.6 metrong British Colossus, hinubog ng mga kalamnan at may mabangis na estilo ng pakikipagsuntukan. Ang klase ng laban na nangangako ng wasak mula sa unang segundo pa lang at yun nga ang nangyari. Pagkatunog ng kampana, sumugod si Thompson na parang nagngangalit na toro. Diretso siyang tumakbo kay Alexander at ibinagsak siya sa lona, yumanig ang ring. Et là, ben regardez, et voilà, c'est parti. Il a tout. Umugong ang sigawan ng mga tao. Mukhang delikado na ang Ruso pero habang bumabagsak, gumulong si Alexander. Tumayo siya agad at doon nagsimula ang bagyo. Sinubukan muling sugurin ni Thompson pero sinalubong siya ni Alexander ng sunod-sunod na mabibigat na suntok sa mukha. 1, 2, 3 malilinis na tama diretso sa panga at bumagsak ang Breton na parang tore na bumalibag sa semento. Attention, il a pris un coup là. On l'a touché. Il est touché l'anglais, ouais. Oh, c'est déjà terminé. Na-knockout sa loob lang ng 11 segundo. 11 segundo na nagpapatunay ng isang bagay. Mapanganib si Alexander kahit nabigla siya. Wala siyang pinong teknik o pasensya ni Fedor, pero may taglay siyang bagay na nakakakaba. Instinktong mamamatay. 5 buwan nang lumipas, hinarap ni Alexander ang isa pang higante. Si Ricardo Moraes, 2 metrong taas at 130 kg na Brazilian na may karanasan sa matitinding paligsahan. Ngunit ang inaasahang laban ng mga Titan ay nauwi sa pampublikong pagbitay mula sa unang segundo ng pagsugod ni Alexander. Walang pagsusuri o paggalang, basta pumatay lang. A team formed by Antonio Rodrigo with a shot from Emelianenko to get his attention right away. Hey, and what did Alexander do? Nagpakawala siya ng hook, isa pa at isa pa. Bagyong suntok na yumanig sa bungo ni Moraes. Hey, and what did Alexander do with us? Oh, here we go! He's got it! Right. It's over! Moraes is already out of the ring!
Na-knockout niya ito sa loob lang ng 15 segundo. Puro galit at lakas ang pinamalas niya para pabagsakin ang dambuhalang lalaki. Nagwala ang arena. Nilibot ni Alexander ang ring na parang mabangis na hayop matapos lamunin ang biktima. Pero ilang oras matapos ang laban, nakita siyang mag-isa sa isang bar sa Osaka. Namumula ang kamao at walang laman ang mga mata. Hindi masyadong nagsasalita si Alexander. Hindi siya nagbibigay ng mga talumpati. Hindi siya nangako. Basta pumasok siya sa ring at winasak ang kahit anong nasa harap niya. Matapos talunin si Ricardo Moraes, sumunod niyang nakalaban si Rene Russe, isang matangkad at malakas na Dutch striker na may solidong karanasan. Pareho pa rin ang kwento. Muli, hindi binigyan ni Alexander ng pagkakataon na makahinga. Sa loob ng 28 segundo, sunod-sunod niyang binugbog ang mukha at katawan kaya napilitang makialam ang referee. Не обращает внимания на встречные удары и тут же бросается на... Technical knockout, walang debate. Panibagong pangalan sa listahan, panibagong katawan sa lona. Panibagong dagundong mula sa halimaw na Ruso. Pero sa labas ng kulungan, isa pa rin siyang palaisipang hindi malutas. Hindi regular ang ensayo, mahahaba ang mga gabi. Laging nariyan ang alak. Hindi maiiwasan ang mga rumble sa kalsada. May mga araw na walang nakakaalam kung nasaan siya. Lagi siyang natatagpuan ni Fedor. Ibinabalik niya ito sa tamang landas. Ipinag-book siya ng panibagong laban. Sinubukan kong iligtas ang isang taong ayaw namang maligtas. Sa pagkakataong ito, iba ang hamon. Ang kalaban, Pavel Nastula, isang Olympic gold medalist sa judo, isang alamat sa tatami. Technical, malakas, malamig. Ito ang unang beses na nakalaban ni Alexander ang isang totoong bihasa sa laban sa lupa. Mula sa simula, naging dikit ang laban. Nagpalitan sila ng mga suntok, matitinding tira at tension. Much quicker and agile. Zay now moves very quickly. Nastula, though, not shy to engage, as now they go into the clinch. Moment. Can attack the legs, although right now... Hold so he doesn't get hit as much, when in reality he needs to push head and shoulders. You want to purchase Prize Fighting Championships merchandise? From Nastula, he's now being hunted and stalked by Emelianenko, but look at him now. Body lock, and he gets the... Nastula now beginning to take it to Emelianenko. Pero hindi nagtagal, napabagsak siya ni Nastula sa lupa at mula roon sinubukan niya ang lahat. Ikinandado niya ang isang arm lock sa kanang braso ni Alexander, isang delikadong hawak at naipit si Alexander. And Nastula here along the ropes looking to... Lumaban siya, pumalag at nagpakawala ng mga sipa sa ulo ni Nastula mula sa ilalim, parang taong lumalaban para sa buhay niya. He's got a good shot at getting in here. Look at the flexibility on Emelianenko. Bumalik sa lupa ang laban. Ngayon si Alexander ang nag-lock ng Kimura. Pinilit niyang tapusin pero matibay ang depensa ni Nastula na parang pader. Number 4, the Kimura. He's okay, he's okay. At dumating ang sandali. Sa isang transition, umikot si Alexander sa likod niya. Inupuan si Nastula na parang isang hayop na nangangaso at isinara ang isang perpektong rear naked choke. Piniga niya gamit ang mga braso niyang may tattoo. Piniga na parang naghihiganti sa mundo at nag-tap out si Nastula, panalo sa submission. Alexander Emelianenko, he had that, kind of stoic look on his face. It's a little high though, he's got his chin in there. And then pinakamabangis na mandirigma sa Circulo ay kakasumiti lang ng isang Olympic medalist. Isa itong sandali ng evolution. Hindi na lang basta nananakit ang halimaw. Ngayon, kaya na rin niyang mamilipit pero hindi nagtagal ang palakpakan. Ilang araw lang, mas tinutukan na ng Russian media ang mga eskandalo niya kaysa tagumpay. Madalas makita si Alexander na lasing, nasasangkot sa gulo, lumiliban sa ensayo, at minsan pa nga ay bigla na lang kinansela ang laban ng walang paliwanag. Lalo pang kumalat ang chismis, rambol, bisyo at karahasan. Sa loob ng ring, isa siyang halimaw. Pero sa labas, problema siya na walang may alam kung paano ayusin. Sa ngayon, kilala na si Alexander Emelianenko sa buong mundo ng laban, hindi dahil siya ang pinaka-technical. Hindi dahil siya ang disiplinado. Kasi siya ang pinakamapanganib. Isang halimaw na pumasok para pumatay o mamatay.
At noong 5 ng Mayo, 2006 sa Pride Total Elimination Absolute, makakaharap niya ang isang lalaking kilala rin ng kaguluhan, si Josh Barnett, dating kampeyon ng UFC. Isang kumpletong mandirigma, technical, malakas, may panga na parang bakal at walang kapantay na tiyaga sa sakit. Tabs! Dan the Beast severed his tab! Movement by Barnett. Теперь Джош пытается проводить удушающие приемы. Anticipated. It's over. Doesn't have a double. It's over. Victorious. Gonna drop that head down low and flatten out. He's doing a good job of flattening out. Wrestling. It's Barnett versus. Ang laban ay walang tigil na digmaan. Malakas ang panimula ni Alexander, nagpakawala siya ng mababangis na kombinasyon. Emelianenko. Nice knee. See the Alexander. Emelianenko, nice upper. Stand up, and again, he continues to improve with each outing. Nice uppercut by Emelianenko. Mga tuhod. Malulupit na suntok sa muka ang yumanig kay Barnett sa umpisa. Umugong ang sigawan ng mga tao. Hinahabol ni Alexander ang isang dating kampiyon sa mundo. Pero habang tumatagal ang laban, nagsimulang humina ang kanyang enerhiya. Backing up, he's circling away. Like Muhammad Ali style jabs, you can almost knock you out with every jab he throws. He's been stymied by Emelianenko in the strike. Dahil sa agresibo niyang estilo, unti-unti siyang nauubos. Nagtiis si Barnett at umatras. Nagdepensa siya at pagkatapos nagsimula siyang gumanti. 10 minutes knowing that he's nice right there by. Sa ikalawang round, binago ng Amerikano ang takbo ng laban. Nakapasok siya ng malinis na suntok, nagpalitan sila ng suntok at dinala niya ang laban sa lupa. There's Barnett with the takedown, as you called it. Sinubukan ni Alexander na lumaban pero hindi na tumutugon ang kanyang katawan. Gumalaw si Barnett, nag-transition at na-lock ng perpekto ang arm lock. Nilabanan pa ni Alexander ng ilang segundo pero wala na siyang magawa kundi mag-tap. The key lock, and there it is. The miracle, he tapped! He tapped! I think... Napilit ni Josh Barnett na mag-submit siya. Hindi ito kahihiyan. Isa itong digmaan at babala na ang pagkakamali sa labas ng cage ay nadadala rin sa loob. Hindi lang basta laban, personal ito. Ang kalaban niya, si Sergey Kharitonov, dating kasangga sa ensayo at kilalang-kilala ang mga Emelianenko. Stagger Gorilla Ninja. He's a lock the rope that he... Just rocked. And a knee. And his own down and that kick. Maybe it's fight. And this might be over soon. It is over. It's got to be over. Because he is down. No knees to the ground. Yeah. Hindi pa tapos ang laban niya, may tensyon, kayabangan at mga sugat na di gumaling. Nang magkita sila sa ring, walang bati, puro karahasan lang. Sumugod si Alexander gaya ng dati, maagang tumama ng mga hook sa mukha, mabibigat na suntok sa katawan, matindi ang pressure, hindi tungkol sa kanyang baywang. Nice right hand there. It's around that ring. His foot moves Sambo. Nice. Do go to the ground. Of course, they do have Straight punches starting to land. nice. One of the best boxers in. He's tremendous. Pero nagtiis si Kharitonov. Nagantay siya, sinukat siya at sa isang perpektong counterpunch, tumama siya ng kanang kamao sa mukha ni Alexander. Staggered Emelianenko. Bumagsak ang halimaw. Dinagsa ni Kharitonov ng ground and pound, ngunit pinatigil ng referee dahil kulang sa aggression. Si Alexander, nanginginig, tumayo, naglalagablab sa galit at nang makita niya ang kanyang pagkakataon, isang malupit na kanang suntok sa baba ni Kharitonov, bumagsak ang Ruso na parang estatwa. Kharitonov challenges him and Emelianenko delivers. Sumugod si Alexander at nagpakawala ng mababagsik na tuhod sa katawan at ulo. How much more is the referee going to allow? He's unintelligibly defending himself. Done. Tumalon ang referee, technical knockout victory, isa sa pinakamabanggis na panalo sa kanyang karera. Pero habang nagdiriwang ang mga tao, lalong lumalakas ang mga chismis. Mas kaunti na raw ang ensayo niya, mas marami ang iniinom, at pati ang mga pinakamalalapit sa kanya ay nagsimulang umamin. Hindi na bumabagsak si Alexander, tuluyan na siyang nalalaglag. Noong 2007 na nagbago ang mundo ng mixed martial arts,
Binili ng higanting Amerikano na UFC ang Pride, ang mabagsik na organisasyong Hapones na nagbigay ng marka sa isang panahon. Lumipat sa Amerika ang mga sikat tulad ni na Rampage, Shogun, Nogueira at Wanderlei para sa kontrata, kasikatan at bagong hamon. Pero hindi sumunod ang magkapatid na Emelianenko. Hindi si Fedor, hindi rin si Alexander. Hindi sila nagkaroon ng kasunduan sa UFC. Ang mga termino ng kontrata, mga commercial na hinihingi at mga banggaan kay Dana White ang pumigil sa kanila. Kaya naman ang dalawang pinaka-kinatatakutang magkapatid mula sa silangan ay hindi nakasama sa pinakamalaking entablado sa mundo. Nagpatuloy si Fedor sa pakikipaglaban sa mga international na sirkito, pinanatili ang kanyang maalamat na katayuan. Pero si Alexander, palipat-lipat siya sa mga maliit na liga sa Russia, Europa at Asia. Walang tirahan, walang matatag na kontrata. Pero siya pa rin ang pinakamapanganib ang kamao sa industriya. Sa loob ng 3 taon, 8 sunod na laban ang napanalunan ni Alexander. 8 kalaban ang nilamon ng kanyang lakas. Scheduled for 3. Oh! Solid shot to the temple. Alexander Emelianenko letting his hands go. Oh, he's in big trouble now. Чувство соперника прежде всего. Соперник и руки покороче, и уронил он его в итоге. Яненко часто страдал из-за своей выносливости и Walang mga camera ng home box office, walang mga ilaw ng Tokyo Dome, pero saan man lumaban si Alexander, naroon ang takot. Nanatiling pareho ang kanyang estilo, walang humpay, marahas, walang pahinga, isang makina na tumatama o namamatay sa pagsubok. Pero habang humahaba ang kanyang winning streak, nagsimulang magbayad ang kanyang katawan ng kapalit. Bihira na siyang mag-ensayo kaya madalas siyang masugatan. Ang gelak na dating anino lang na ngayon ang may control sa kanya. Hindi na lang ito sa labas. Sinundan siya nito kahit saan siya magpunta. Matapos ang 3 taon ng panalo sa mas maliit na liga, naniwala si Alexander na kaya pa niya, pero iba ang sinasabi ng katawan niya. Ganoon din ang kanyang mga demonyo. Noong 2010, natalo siya kay Peter Graham dahil sa sunod-sunod na malalakas na sipa sa binti at hindi na siya nakapagpatuloy. Noong 2011, pinatigil siya ni Magomed Malikov, isang malakas na kanang suntok, 23 segundo. Si Alexander ay nawalan ng malay sa lona. Sinubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng 4 na panalo, pero ang mga kalaban ay walang bigat, walang pangalan, walang karangalan. Pagkatapos ibinagsak siya ni Dmitry Sosnovsky at dinurog gamit ang ground and pound. Isa na namang pagkatalo, isa na namang babala, pero ang pinakamasama ay paparating pa lang. Di nagtagal, inakusahan siya ng panggagahasa, nilitis, nahatulan at nakulong. Iyon na ang huling linya. Si Fedor, ang kanyang kapatid, kanyang gabay, kanyang panangga, ay tuluyang pinutol ang lahat ng ugnayan. Patay na siya para sa akin. Iyan ang sinabi ni Fedor. Walang pag-aalinlangan, walang kapatawaran. At noong araw na iyon, tumigil si Alexander sa pagiging isang Emelianenko. Naging anino siya. Noong 2016, bumalik si Alexander. Lumabas ng kulungan, bumalik sa ring. At sandali, parang gusto niyang magbagong buhay. Nanalo siya ng ilang laban, nakapag-knockout ng mga mabababang kalaban. Sinubukan niyang magmukhang malinis, hindi na gumagamit at muling nagsasanay. Pero hindi na siya katulad ng dati. Walang pagsabog, walang tibay, walang layunin. Ang katawan niya namamaga. Ang mga reflex niya mabagal, ang mukha niya walang laman. Noong 2022, isang viral na larawan ang nagpakita sa kanya na mataba, maputla, lawlaw at malalim ang mga mata. Walang makapaniwala na ito ang parehong lalaki na minsang nagdala ng takot at yabang. Lumaban pa siya ng ilang beses, patuloy na pumapasok sa ring, pero ang nakatayo roon ay hindi na isang mandirigma. Alaala na lang ito, isang alingaungaw ng kanyang sarili. Si Alexander Emelianenko ay halimo, pangako at problema. Wala siyang kontrol, disiplina o kapayapaan tulad ni Fedor. May dala siyang galit, lakas at kadilimang unti-unting sumira sa kanya. Maaari sana siyang naging isang alamat.